medyo maganda naman talaga yung pine-present sa amin. Nag-aano sila ng down payment. Then, nagkasundo kami, pumunta sila sa bahay namin. December 20 ng gabi, dun pa lang nalaman namin na madami na siyang na-scam. Marami na siyang tinakbong pera. Lumalabas, sir, noong 2022, na-issuehan na po ito, sir, ng notice of violation for operating without business permit. So technically, until now, wala siyang any business permit to operate. So basically, Sir Relly, you're saying that they are classified as illegal. Pag walang permit, illegal po yun, sir. Okay. Sinasabi ninyo na itong Happy Bellies Catering and Pastry Shop ay hindi tumupad doon sa kanilang dapat na serbisyo na binayaran ninyo. Tama po ba? Yes Tama po. Okay. Ano po ba ang dahilan kung bakit nyo po din binook itong Happy Bellies? Medyo maganda naman talaga yung pine-present sa amin. Yung mga Pero package nakapag-book ka na ba dati or first hindi pa time? po. Hindi pa. First time Lahat lang ba po. kayo first time? Yes, sir. Paano nyo po nakilala or nalaman itong Happy Bellies? Facebook po, sir. Facebook. Okay. Meron ba kayong mga conversation tun sa Happy Bellies? Meron po. Paano sila makipag-usap sa inyo, makipag-transact regarding dito sa inyong kukunin na serbisyo sa kanila? Nag-aano sila ng down payment. So, yung Ilang percent yung down payment? actually, yung iba fully paid eh. Yung sa amin kasi, ang package na inavail namin is 55,000. Ngayon, ang hiningi sa amin down payment is 45,000. Okay. So, ano pong services ang kinuha ninyo? Meron po ba silang binibigay ng mga packages or something or diretso na pong presyo kaagad depende sa packs na... depende po sa pack, sir. Bale, yung inavail po namin yung 100 packs, tapos may mga pagkain, meron din silang mga setup. Mhm. So, yun yung inavail namin na worth 55,000. Mhm. Then, nagkasundo kami, pumunta sila sa bahay namin. Doon nila ni-receive yung payment namin na down payment na 45,000. December 21 yung event dapat. House blessing po yun sa Christmas party ng mga tao namin. Mhm. Yun nga, December 20 ng gabi, doon pa lang nalaman namin na madami na siyang na-scam. Halos lahat. December 20, kailan sila dapat magsiservisyo? 21 po yun sa amin, sir. 21. Mhm. So, 20 pa lang nakita namin, may mga in-scam na siya, mga wedding, birthday, kung ano pa mga event eh. So, doon nalaman namin na marami na siyang tinakbong pera. Mhm. Okay. So ngayon, simula nung December dapat yung mangyayari yung event. Kailan kayo nakipag-transact sa kanya? December 13, sir. December 13, kayo ma'am? Ako po, nag-transact ko sa kanya ng November 2024. November 2020. 4. Last year, 2 years Opo. ago pa. Pero ang event ko po is 2026. Hindi, okay. Wala naman problema kasi gusto ko lang malaman kung kailan kayo nakipag-transact. Okay, 2024 November kayo ma'am? Yung first payment namin last August 17. August last year, 2025. Yes Kayo po. sir? Yung sa amin po, planner kasi ako. So, ako yung naka-front. Kinuha ko siya as catering ko at saka styling. Ang event ng kliyente ko, December 19. So, December 19 last year. Last year. 2025. Kailan kayo nagkaroon ng official na parang agreement? January Kailan pa mo ba lang. sila kina? January pa lang. Kasi, January. kasi MC nila ako for 5 years. Okay. So, tiwala na ako sa kanila. So, Okay. parang simula nun, pag may mga booking ako or may mga kliyente ako, sila kagad yung nilalapitan ko na kailangan ko ng catering. Okay, so January 2025 pa lang, nagkaroon na kayo ng pag-uusap. Usapin na natin ngayon yung Public Information Office ng Antipolo Rizal regarding dito sa permit. So makakausap natin si Relly Bernardo, no, ang ating PIO ng Antipolo Rizal. Sir Relly, gusto ko lang sana mag-inquire regarding dito sa Happy Bellies Catering and Pastry Shop. Meron ba kayong information regarding dito kung meron bang business permit, legal ba to para makipag-transact, ano bang meron na pagkakaalam ang ating Antipolo Rizal? Opo. Sir, bali, ito po, after nung nirefer po ito ni Mayor po mismo, no, sa ating BPLO, pinacheck po sa system, lumalabas, sir, na nung 2022, meron na pala, na-issuehan na po ito, sir, ng notice of violation. For operating without business permit. So they tried looking, or parang nag-apply sila the following year, pero base rin po dun sa system, sir, hindi siya nag-proceed. So technically, until now, so wala siyang any business permit to operate. Okay. Yes. So we can say, shortly saying na illegal po yung business niya. Okay. Sir, ano bang magagawa or may nagawa bang ating BPLO regarding dito? Nakapag-inspection ba? Pag-check, meron ba silang address na pwede puntahan?
Yes, sir. Sir, actually, pinuntahan na rin po ito ng ating BPLO, no? So, yung declared na business address nila, pinuntahan nila yun. So, it's not operating po doon. So, wala tayong dinatnan, yung team po natin. Tapos, nung nagtanong-tanong din po sila doon sa mga katabi, sa immediate community, hindi rin po sila familiar po doon. Allegedly, parang matagal na po nilang nilisan or silang umalis po doon sa business address na yon. So yun sir, so po yung pinakahuling update. Sir, is there any possible way also as well in cross-checking if they have any other businesses? Just to check, kasi of course, kung same owners naman sila, kahit bagong business yan, pero kung may previous violation sila, ano naman yung magagawa ng ating BPLO tungkol dyan? Yun sir. Sir, wala po kasing ibang naka-record sir under their name. So, Okay. and if kung meron naman po yun sir, syempre, talagang iyan na po natin siya sir. Under strict monitoring po sir natin yun. Although kung ibang businessman po yun. So, pero nga, sa ngayon, as we speak, wala pong ibang business or any business Okay. registered under their name po. Okay. If there's any other assistance, sir, that would be very much helpful. Okay po, sir. Yeah, yes, opo. So, the city government is very much willing po. Yes, naman po sila. Okay, sige Sir Relly, tanungin ko muna siguro yung mga complainants natin if willing sila na tanggapin ang inyong assistance dito sa Antipolo Rizal. Willing naman kayo na tanggapin kung sakali? Yes, sir. Apo. Okay. Willing daw sir Ayun, ang sir. ating mga complainants. So siguro after ng programa, we'll also endorse you to them para kung sakali Yes, sir. matulungan po sila. Mm-mm. So, maraming salamat po sa inyo Sir Relly. Okay po. Thank you po. Alright. Pangunahin po dyan, again, proactive po tayo dito sa helpdesk, ipabitag mo. Tuturuan na po natin sila magsampa ng kaso. At ang kaso po riyan, again, estafa, panlilin lang, pang-umit ng pera. Magsampa na po ngayon habang nagbibigay ng tulong ang Antipolo City Government, habang sila naghahanap ng kaparaanan kung paano makikita ang kanilang address. Pero mabuti po na makapagsampa na sila ng kaso, partikular doon sa lugar kung saan naganap ang mga krimen, abay, para po ano man ang mangyari, meron na pong usapin, hindi na po makakatakas yung mga gumawa ng kalokohan o ng krimen. Kung nakasampa na po yung kaso ng mga panauhin natin, hindi po na po sila makakakuha ng anumang clearance. Okay. At masasagkaan na po yung kanilang pagpapatuloy ng panloloko sa ibang negosyo. Mga sir, mga ma'am, ano po ang mensahe ninyo? Isa-isa kayo. Tingnan niyo po yung camera para masabi po ang inyong gustong sabihin ngayong araw. Kay Saira, sayang yung tiwalang ibinigay namin sa iyo. In the last minute, iniwan mo kami sa ere. Ang masakit dito, na-inform mo yung iba na nagkakaroon ka ng problema. Pero kami, until now, wala kang paramdam sa amin. Okay? So, yun lang po. Sila naman po. Okay. So siguro, sir, same sentiments or Yes, may po. gusto kayong sabihin na iba? Sa akin lang sana, Miss Syra, panagutin mo yung kasalanan mo. Kasi yung stress na binigay mo sa amin during the wedding, kasi yung wedding namin sa December 28. It, no? it was your wedding, Yes, kasal mo. yes mo. Wedding ko po yun. Then, sobrang stress ko na yun kasi 1 week before the wedding, hindi na siya nagpaparamdam sa amin. Isa lang yung wedding ko pero sinira pa ni Miss Okay. Tyra. Nagtiwala ako sa kanya pero Okay. sana panagutan niya sa batas Alright. yung ano. Yun lang, may mga supplier din siya, katulad ko, host, nagtiwala sa kanya, ilang taon kami magkakasama, sinira niya. So, parang nagkaroon kami ng agreement na dun sa refund, pero hanggang Okay. ngayon wala siyang sagot. So, yun lang, Ma'am Sai, anong naging kasalanan ko? Naming mga supplier sa'yo, naging masama ba kami? Bakit kami nadadamay sa pagpaliyam mo? Yun lang sa akin eh. Okay. Alright. So siguro, attorney, ano pong final say po natin regarding dito sa ating complaint? Sa ating po sambayan ng Pilipino, maging mapanuri pong muli at tiyakin ang kausap natin, mapapagkatiwalaan. Doon po sa caterer na talaga namang nagwawalang hiya, huwag po kayo mag-alala. Ang sabi po dyan, the law has its long arm. The long arm of the law will finally catch up with you. Kaya ang payo natin sa mga complainant, demandahin na po ninyo kahit gaano katagal siya magkita, saan man siya magpunta, ano man ang negosyong itatayo niya, mahahawil po ninyo siya. Para naman sa mga may-ari nitong sinasabi natin na kumpanya na Happy Bellies Catering and Pastry na umano'y nag-cease operations na. Ang sasabihin ko dito is porket nag-iba ka ng negosyo, hindi ibig sabihin na ligtas ka na dito sa responsibilidad mo from your previous business. Again, I think Attorney Batas will agree. Regarding dito sa mga ganitong klaseng estilo, kahit man anong negosyo ang papalit-palit ka, ang responsibilidad ay nasa may-ari pa rin.